Hello everyone! Welcome sa aming third and fourth day ng tour dito sa Taiwan. So, nandito kami sa MRT station kasi sasakay kami, pupunta kami sa aming pupuntahan at gala today. So, supposed to be ang aming first stop is the zoo. Kaso, sa sobrang tanghali na dahil sa mga bata, hindi na namin din sila pinilit na gumising ng maaga. Hindi na namin napuntahan yung zoo. Kaya ang aming pupuntahan na is the Maokong Gondola. After namin sumakay ng MRT, so ayan, bumaba muna kami kasi kailangan namin pumunta dun sa building kung saan doon makakasakay kayo ng mga cable car papunta sa Maokong Gondola. Yung cable car na yon, way din siya para makapunta kayo sa Taipei Zoo. Bago kami makasakay ng cable car, pumila kami ng siguro 30 minutes kasi ang gusto naming masakyan is yung kanilang crystal cabin para syempre kita mo yung baba. May ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Pero yung mga regular cabin naman nila, parang mabilis lang yung pila at mabilis lang yung oras ng paghihintay. O diba may pa slow motion pa si Basti sa Maokong Gondola. Ayan yung bumungad sa aming tanawin dyan. Ang daming halaman, daming flowers, napakalamig as in. Ang una namin ginawa dito is naghanap kami ng makakainan kasi lunchtime na talaga. Alam naman yan si Solen, bago kumain, amuyan muna yung food. Mana sa nanay. Siyempre masarap naman yung pagkain sa Taiwan pero sa bata nga siguro hindi nila na masyadong nagugustuhan kasi yung mga may spices pa tsaka medyo maanghang yung ibang food ng Taiwan. Next stop naman namin is hinanap namin yung bilihan ng ice cream na sikat dito sa Maokong Gondola. Ito yung mga nakikita ko sa mga vlog ng iba. Ito yung napili naming store na bilhan ng ice cream nga na meron bagang design na pusa. Kasi sabi ng tendera meron daw heater sa loob ng resto niya or ng store niya. Kaya ito yung napili namin. So, ang cute, diba? Pusa pa. Nak, masarap? 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 Lasang Nestle. Lang ako panlasa eh. Vanilla. Nasa na yung pusa? Masarap yung cookies na hugis cat. Matingin bebe. Lapit mo na bebe. Yan. Masarap. Hi Solen for the TikTok here. Ayan, ganda mo dyan. Siyempre, papatalo ba naman si nanay niya? Di hindi. It's my turn. Yan. So, parang model-model lang. TikTok. Pagbalik namin sa Taipei, hindi na kami sumakay sa cable car. So, nagabang na lang kami ng bus, papunta o pabalik dito. At nagpunta kami sa Taipei Station. Then, sinubukan namin ng Mr. Donuts dito. Ayan, ang cute ng mga donuts nila kasi shape as flowers. Alen. Masarap, anak. Masarap, te, ang donut. Maluwag, masakit sa panga.
Chewy. Hindi siya katulad sa atin. Donut type yun. And Mr. Donut. Iba pa ang pagka-donut nila, chewy. Gusto ko lumabay. Anak, kaya na yun. Go. Safe. O, dito sa isa tayo naman. O, yun. Ay, ganun din naman pala. Go. Ayun na. Mas maganda dito. Dito. Balik Ximending na kami. Kahapon kasi is umaga kami nandito. So, hindi namin kita yung maraming tao kapag nandito sa night market ng Ximending. So, need nating experience yun. Kaya bumalik kami. Sa ganitong oras, nagsasarado yung street na nandyan kasi magiging na siyang Ximending night market. So, madaming food, madaming turista na namamasyal dito pag ganitong oras. Jajawain na trabaho eh. Siyempre, joke lang yun. Ang pogi kasi nung dito, upa. Upa ba? Parang Korean lang. Nandito kami, bumibili kasi kami ng pinakamasarap at yung original na mga milk tea. Dito daw sa Taiwan ang galing kasi ang original milk tea. At totoo naman, sobrang sarap ng Shimfutang. Itong si Basti naman, pumasok dito sa isang store na mga stationaries at akala ko naman ang bibili niya yung mga gamit sa school or kung anong pasalubong. Kaya lang, eto pa rin. Ang hinanap pa rin niya is yung kanyang laruan, dagdag sa kanyang collection ng mga cars na maliliit. Ito yung Tomica. Yan, nakabili na nga siya kahapon sa pinuntahan namin. Ngayon, bumili pa rin. Isa pang pinilahan namin dito is yung pagbili namin ng flour rice noodle. Na sa tingin ko, ang lasa ko is parang sotanghon na pinipilahan dito. So kapag daw marami kasing pila, ibig sabihin yung food is masarap. Para sa akin, 8/10. At ang pinaka-last namin ginawa dito sa night market is nanood kami ng performance dito sa street. Ang ganda. So, lagi daw dito may mga ganyan kapag gabi kasi pinapanood talaga siya ng mga turista at saka yung mga ibang taga rito syempre. Ang galing. At para na din kay Sam at kay Solen, hinanap talaga namin itong 7-Eleven dito sa Ximending na ang theme niya is Hello Kitty. Hindi lang para dun sa dalawa, para na din sa aming lahat. Na excited din ako kasi Hello Kitty yan. Welcome sa Hello Kitty 7-Eleven. Fried rice.
Siyempre, kailangan kong subukan ng coffee nila. So, ang in-order ko lang dito is coffee. Ang ganda ng baso. Pagkatapos namin kumain at magkape sa 7-Eleven, dumiretso na kami ulit dito sa Ximending at nakita nga namin dito ang Don Quixote. Teka, hindi pala, sa Japan yon. So, ang tawag dito is Donkey. Isang building siya ng mga products is from Japan. Titingin-tingin lang sana kami, kaso syempre nagpabili na itong aking anak at sila Solen. Ang dami na ring binili dito ng pampasalubong daw kung kani-kanino. Pero sabi namin wag na kasi ang bagahe is punong-puno na at wala kaming naka-check-in na bagahe kundi hand carry lang. Ayan, tuwang-tuwa si Sam kasi siya yung naging baggage girl kasi wala ditong nagbabaggage, sarili-sarili lang. Trinay din namin dito yung apple tanghulo, katulad din nung strawberry na merong sugar-coated candy. Almost 10 o'clock na ng gabi, kaya ayan, pauwi na kami at dyan natatapos ang aming third day. Welcome sa aming 4th day and last day dito sa Taiwan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aming tinuluyan dito sa Dongmen Hotel. So as you can see, beds lang ang meron dito, tapos CR. Kasi hindi naman kami dito tumutuloy sa umaga, talagang tutulugan lang siya. So hindi mo na kailangan ng magarang mga hotel. After naming mag-pack ng things, iniwanan muna namin yun sa hotel. Siyempre, dumaan kami dito sa isang cake store kasi December 23 is birthday ng aking bayaw na si Eric. Kaya bibilhan namin siya ng cake at meron siyang blowout sa amin. Nakakain kami sa isang resto. At ito na nga, itong Din Tai Fung dito sa Taiwan. Nakikita nyo yan, 120 minutes bago kami makapasok. So sa sobrang dami ng pila, papa-orderan ka muna sa labas ng resto at tatawagin na lang yung number mo once na kayo na yung turn pagpunta dun sa loob at kakain. Ayan, so after 2 hours, nakapasok din kami. Yung 2 hours naman na yun, habang naghihintay kami, bumalik kami dun sa isang store ng 7-Eleven at nagkape muna kami doon kasi hindi kami kumain ng umaga kasi late nang nagising. Basi, isa. Pagkatapos naming mabusog, ayan, ang pinakalakad namin today is ang makita ng malapitan ang Taipei 101.
So, kasalukuyan kami diyang nasa escalator na napakataas. Isa na yata ito sa escalator na napakahaba na narating ko. Kalabas namin ng escalator na yon, ayan, bumungod na sa amin. Syempre, ang Taipei 101. Nag-stop muna kami dito para mag-picture. So, syempre, I love Taipei 101. Dream ko lang dati ang marating ang Taipei 101. So, ayan na nga. Nakita ko na siya ng personal at nakaka-amaze sa sobrang taas talaga nitong building na to. Osa, mababalita ka na naman. Ayun yung balita, oh. May nagbabalita. Ano daw? Ang taas and amazing and ang pogi. Upa, basti. Tara, pasok tayo. Ito nga pala yung loob ng Taipei 101. Yung ground floor is mga tindahan at mga iba-ibang store. So, dito yung Starbucks na dito kami tumambay at nag-coffee ulit. Yan. So, ang original plan talaga is gusto kong pumunta sa observatory ng Taipei 101 para at least makita ko yung city ng Taipei. Kaso, 4 o'clock pa yung schedule or 4:30 yung schedule ko. Medyo paggabi na, tsaka talagang sobrang foggy yung day ngayon, yung weather. Kaya wala din daw makikita. So, sayang lang yung magiging punta ko doon at bayad. So, nag-decide na lang ako na puntahan kung anong meron dito sa taas ng building. Pero parang hanggang ika-5th floor lang ako nakapunta. Ang loob pala ng Taipei 101 is mga stall ng mga different brands. Ito yung Apple Store, tapos dyan pa yung mga iba't ibang klaseng makikita mo yung mga mamahaling mga brands ng mga kung ano-ano. Kaya yan, pasyal-pasyal lang. So, siguro yung hanggang 5th floor lang to kasi yung iba hindi na siya pwedeng puntahan kasi parang mga offices na ata. Hindi ko rin sure. Search nyo na lang kung ano talaga ang meron dito. Pero so far, hanggang dyan lang yung naabot ko. At bumaba na ulit kami ni Basti para nga mag-coffee dun sa Starbucks. Tamang picture na lang. Bye Basti. Kami ito sa Starbucks. Sepangs na. Nandiyan na ulit kami sa hotel namin para kuhaan yung bagahe namin kasi 7 o'clock lumating na yung van namin para ihatid kami sa airport. So, kung nakikita nyo naman yung Dongmen Hotel, ayan yung 7-Eleven na lagi kami dyan kumakain ng almusal. So, salamat na lang may 7-Eleven. Yan, bye-bye na Dongmen. Ayos naman po yung naging stay namin at syempre nag-enjoy naman kami. Bye! Hanggang sa muli! Airport na ulit kami guys. Ready to go na. Paalala lang, pag magtra-travel kayo dito, kapag uuwi na sa Pinas, mahigpit medyo dito sa airport. Pag sinabi nilang 7 kg lang yung bagahe mo sa check-in, dapat 7 kg. Kapag sumobra, medyo may bayad na. Ayan, hanggang sa muli Taiwan. Bye-bye and thank you for watching. Hanggang sa susunod, sana panoorin niyo ulit ang mga susunod na vlogs.